Malalim, malambot, bueno. Ilagay ito, ilagay. Salamat, guro. Gumawa ako ng guro. Ang boss, ginawa namin ang paglipat. Ang boss, pagbabago sa'yo. Ikaw ay nasa bahay na iyong disenyo para sa iyong sarili. Tingnan ang carpet na ito. Ang disenyo. Talagang cool. Huwag magsalita para sa walang paggamita. Magtrabaho tayo ng mabilis. Bueno. Ang pangulon. Ang kahon na iyon ay mukhang medyo lumilipad. Ikaw ay may kasalanan sa iyong paningin. Ang pangulon. Ito ay tunay na gumagalaw. Gusto mo bang hangin? Ito ay lumilipat. Magtrabaho tayo ng mabilis. Sino ka? Bakit ako nandito? Ako dapat ang magtatanong sa'yo. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa'yo? Wala akong kinalaman. Kayo ang nagdukot sa akin. Hindi mo ba tinali ang sarili mo? Ikaw ang nagpakulong. Sa mundong ito, maraming babae ang gustong lumapit sa akin. Pero ang lakas ng loob mo, ikaw ang pinakamalala sa lahat. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ayaw kong mag-aksaya ng oras sa'yo. Umalis ka na agad. Magnanakaw. Suntukin mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Xiao Feng. Xiao Feng. CEO. Ayos ka lang ba? Ito, sino to? Paano ko siya makikilala? Gawa-gawa mo to eh. Bumangon ka. Aray, ang sama. Bakit mo ginagamit ang lahat ng lakas na ito? Muntik nang mabali ang braso ko dahil Hindi ako gumamit ng lakas. kayong lahat. Kung hindi niyo ako pakakawala, tumawag na ako ng pulis. Anong basihan mo para tawagan ng pulis? Dahil sa inyo. Pang-aagaw. Pang-aabuso. Kailan kita inabuso? Muntik nang mabali ang braso ko dahil sa inyo. Mukha ko'y nababakbak dahil sa'yo. Hinipuan mo ako kanina. Walang katuturan ito. Sir. Habol ba natin sila? Huwag na. Tama pala. Yung taong hinahanap, kumusta ang paghahanap? Wala pa ring balita. 5 taon na tayong naghahanap. Mahirap pa talagang maghanap ng tao. Sir, ikaw ang nagutos na hanapin siya. Anong itsura niya? Di ko alam pangalan niya. May isa lang siyang sinabi. May sugat sa braso. Paano natin siya mahahanap? Yung babae na nandito kanina. May sugat din sa braso. Baka siya na yun? Wan Qing. Pangulo. Ang pangalan niya ay Wan Qing. 23 taong gulang na siya. Kakatapos lang niyang mag-aral. Pumunta siya ngayon para sa interview sa ating grupo. Natanggal siya. Napakaganda ng kanyang disenyo. Bakit siya natanggal? Hindi ko rin alam. Malaki ang potensya ng babaeng ito. Hindi natin siya pwedeng palabasin. Puntahan mo ang AI department. Ayusin mo ang kanyang papasuki. Sige po, sir. Na pala.
Tingnan mo rin ito. Yung babae, bakit nandito siya? Kamusta? Hello. Magandang araw, MS1. Ito ang HR department ng Joshi Group. Napasa mo ang interview. Pakidala ang medical exam results para sa hiring process. Talaga? Oo. Salamat. Salamat. Hindi ako makapaniwala na nakapasa ako sa unang interview. Yehe. Ma. Saan ka galing? Ang huli mo na naman umuwi. Naku, ma. Ako. Wala naman akong pinuntahan. Nagpunta lang ako sa job interview. Hindi ako naniniwala. May hinahanap ka bang lalak? Nag-date ka ba? Wala. Kung hindi ka naniniwala, tignan mo ang acceptance letter. Joshi Group. Hindi ba yun yung numero 1 grupo sa Timog Lungsod? Nako, ang galing ng anak ko. Siyempre naman. O nga pala, pagkatapos mong magtrabaho, huwag kang magpakaligaw. Nanay, pinagbawalan mo akong magligawan noon pa. Bakit lagi mo akong ginaganyan? Sasabihin ko sa'yo, ang mga lalak, walang mapapala dyan. Nakalimutan mo na ba ang nakaraan? Yung yumaong tatay mo, paano, tayo iniwan? Nanay, ako na lang natitira. Kung may manggahas na manligaw sa'yo, paano na ako mabubuhay? Nasaktan si nanay kay Itay noon. Huwag na nating pukawin ang sugat. Hays, nanay, pangako ko, hindi ako magjojowa. Talaga? Sige. Para sigurado. Kung may manliligaw sa'yo, ibigay mo lang ito, para makita niya. Haha. Nanay. Sino to? In-edit ko tong litrato. Pag may manligaw sa'yo, sabihin mo lang, may boyfriend ka na. Boxing trainer pa. Buti na lang, nahabol ko pa. Hala, paano ka nang ahas gumamit ng elevator ng CEO? Ang lakas ng loob niya, di ba? Mukhang bago lang siya dito. Hindi niya alam ang mga patakaran. Arg, tapos na ito. Anong nangyayari? Sino ang gumamit ng elevator ko? Hindi ko alam. Tingnan mo ang siye. Sige. Umupo ka dito. Ito na ang magiging opisina mo. Salamat. Magandang araw, Director. Amy. Yung tao na nandito kanina, hindi ba siya dapat tinanggal? Bakit nandito pa siya? Hindi ko rin alam. Mukhang utos ni Secretary Xiao. Xiao Feng. Opo. May koneksyon pala siya. HMPH. Ayaw ko sa ganyang koneksyon. Alis ka. Papuntahin mo siya. Sige. Director. Hinahanap mo ba ako? Ikaw si Wan Qing. Narinig kong espesyal kang tinanggap. Ano? Huwag kang magkunwari. Papagurin kita ng husto. Dahil bago ka dito, simulan mo sa pinakapundasyon, puntahan mo, dalahin mo ito sa opisina ng presidente. Magic Century Plan. Bilisan mo, urgent ito. Opo. Ayaw ni Mr. Maysa, mga pumapasok ng walang pollen. Titingnan ko kung saan ka pupulutin. Paano ito magtatapos? Walang tao. Ano tong tambak ng basura? Nandito lang ba kayo para kumain? Pumunta kayong lahat sa opisina ngayon. Opo. Wow. Ang linis na linis. Kaya pala siya ang presidente. Mahilig talaga sa kalinisan. Anong ginagawa mo? Ikaw, yung manyakis kagabi. Ikaw ang manyakis dito. Sino napapasok sa'yo?
Nag-abot lang ako ng dokumento. Hindi ganun. Sino ka ba? Anong ginagawa ko dito? Ano nang pakialam mo? Hoy, ibalik mo sa akin. Lumabas ka, wala akong oras sa kalokohan mo. Sira ulo ka. Upuan mo ba to? Anong nangyari? Upuan to ng presidente. Kung maglakas loob kang umupo, pagsisisihan mo yan. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam. Tumayo ka sa upuan ko. Hindi naman sa'yo ang upuang to. Kung sasabihin kong, ako ang CEO dito, Ikaw. Sige. Ha ha ha. paano? Kung sihi ka, ako, nanay ng sihi. Ha 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 ha. Good morning, boss. Magandang umaga, sir. Tinatawag ka nila. Pangulo ng kumpanya. Wala. Tinatawag ka nila. Tapos na. Wan Qing, sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok ng walang permiso? Hindi mo ba pinapahalagahan ang buhay mo? Hindi ba't ang tagapamahala ang nag-utos? Paumanhin, Mike. Bago lang siya rito, hindi niya nauunawaan ang mga patakaran. Ngunit ang tagapamahala, inutusan niya ako na maghatid ng dokumento. Oo, ako ang nagutos sa paghahatid. Ngunit nagpasok ka ng walang permiso. Hindi mo ba alam ang batayang patakaran? Paumanhin. Gusto ko lang ilapag ang dokumento sa mesa at umalis. Nangangahas kang magtanggol sa sarili. Malaki ang pagkakamali mo simula noong pumasok ka rito. Umalis ka na at mag-ingat. Paumanhin, kasalanan ko lahat. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Mike, nahuli ang gumamit ng elevator ng Pangulo. Ito na. Elevator ng Pangulo. Ang lakas ng loob mo, hindi lang pumasok sa opisina ng Pangulo, ginamit mo pa ang elevator niya. Elevator ng Pangulo, kahit ang mga direktor ay walang karapatang gamitin ito, talagang. Oo, ang tapang ng babaeng ito, hindi ba? Ngayon ay tapos na ang lahat. Maging alerto ka at umalis ka na. Tagapamahala, kailangan ko talaga ang trabahong ito. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Nakadepende kay Jimmy kung bibigyan ka ng pagkakataon. Inimbestigahan na ng Pangulo. Malamang na si Wan Qing, ang taong pumigtas sa iyo noon. Sigurado ka ba? Sigurado. Dong Baozhou. Ang hindi nakakaalam ay hindi parurusahan. Bago lang siya rito sa huli. Bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Maging mas maingat siya sa hinaharap. Ano, dalawang malaking pagkakamali, ngunit pinatawad siya ng Pangulo. Oo, kung ibang tao yan, tapos na. Napakabait ng Pangulo sa kanya. Ginoong May. CJ. Kailangan kong dumalo sa pulong. Maaari na kayong umalis. Ito si Xiaofeng. Paano niya idepensa sa harap ng mga tao? Bakit nandito pa kayo? Oo. Xiao Feng. Sigurado ka ba? Siya pa rin ba ang tao mula noon? Naghahanap pa rin kami. Malapit na tayo sa katotohanan. Ang galing. Ibebenta ang singsing na ito sa public auction sa OpenSea. Tulungan mo akong makuha ito. Estilo ng Reyna. Ang starting bid ng Gamanteng Singsing ay 50 milyon. CEO, gusto mo bang pakasalan ni CEO si Wan Qing? 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa kanya, patay na sana ako noon pa. Nais kong bayaran ang utang na loob sa kanya. Sige, CEO. Sandali lang. Naimbestigahan na ba ang nangyari kahapon? Kumpleto na ang investigasyon. Si Chen Hangtao ng Chen family ang may gawa. Matagal na niyang sinusuyod si Wan Qing. Pero laging nabigo, kaya... Maliit na Chen family. Nangahas silang saktan ang aking mga alaga. Puntahan mo at balaan si Chen Hongtao. Kung makangahas ulit siyang planuhin ang masama kay Wan Qing, papagbayarin ko siya.
Nakuha mo na ba ang kotse? Hindi. Nahuli na tayo. Walang tumatanggap ng order. Oy, parang uulan na. Hindi ba yan si Manager May? Wow, ang gwapo niya. Dumating ba siya dahil late ako nagtatrabaho? Sinundo niya talaga ako. Anong sinasabi mo? Malinaw na ako ang sinundo niya. Manager May, Manager May, Manager May, Manager May, Manager May, para sunduin mo ako. Kalokohan, ako ang sinundo niya. Umalis ka, umalis. Ako ang sinundo niya. Ako. Lumabas ka. Sumakay ka na. Alaynan. Ako. Sino siya? Bakit pinayagan siya ni Manager Ma na sumakay? Mukhang bago siya rito. Si Manager Ma, may sasabihin ka pa ba? Huling-huli na, mahirap nang makahanap ng taxi. Hatid na kita pa uwi. Naku, wag na po. Wag kayong mag-abala. Hindi ko na ulitin pa. Sumakay ka na. Yung. May susundo na sa akin. Sino? Kaibigan ko. May kaibigan ka? Siyempre meron. Ipapakita ko sa... Isa pa, boxing girong champion. CEO, hindi pa ako sumasakay. Nako, bakit niya tinanggihan si Manager Ma? Ano ba iniisip niya? Hindi niya alam ang halaga ng oportunidad. Ay, may nakuhang sasakyan. Tara na. Miyaw-miyaw, ang bait mo talaga. Ang tagal mo, bakit ka pa dumating? Siyempre naman, sino bang nagsabing best friend kita? Ano yung sasakyang dumaan kanina? Alaynan. Alam mo ba? Alam mo kung sino nasa kotse? Sino? Chairman ng Zaushi Group, si Maimang. Ano? Nakausap mo si Maymang? Hindi lang usapan. Tara na, sa bahay ko ikukwento. Sakay ka na, bilis. Upo ka ng maayos. Nanay, nakauwi na ako. Ay, aray. HMP, Shouch. Okay ba ang kamay mo? Nanay, okay lang po ako. Anong ginagawa mo dito? Ito kasi, yung kapitbahay natin nalilipat ngayon, marami silang gamit na hindi madala. Napansin kong maganda itong refrigerator, kaya binili ko ng mura. Ikakabit ko na para makita mo. Nanay, tutulungan kita. HMP, huwag na. Anong magagawa ng kamay mo? Nanay, ang lakas mo talaga. Sige na nga. Tingnan ko. Nanay, wala talaga akong Anong problema? sa lahat ng mga taon. Ang mga mabibigat na gawaing bahay. Ikaw lang ang gumagawa. Wala akong maitulong sa'yo. HMM, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa kamay ko. Sa mga nakaraang taon, hindi ka sana naghirap ng ganito. Dahil sa tandang batang iyon, hindi mo kasalanan iyon. Ang sisi ay sa gago noong 5 taon. Nagpabali ng kamay mo, at nagdulot ng komplikasyon. Kung alam ko lang kung sino, ginantay ko na sana siya. Kung mahahanap ko siya, hindi ko siya palulusutin. Sige na, huwag mong isipin ng labis. Kailangang matapos lahat ngayon, kung hindi matapos, hindi ka aalis. Alish, Anong ginagawa mo? Gusto mo ba akong saktan? paumanhin po, sir. Ang kamay ko, Bilis. Anong ginagawa mo dito? Anong nangyari sa'yo? Pinagawa kita ng isang bagay. Director. Tapos na po ako sa paglilipat. Pinalitan ko na ang tubig. Direktor, ang bigat po ng tubig na ito. Hindi ko po ito mabuhat.
Magkano ba ang timbang ng isang timba? Bakit hindi mo mabuhat? Kung uhaw ka na talaga, bibili na lang ako ng bottled water. Ako, ngayon, gusto ko lang uminom. Pero ang kamay ko, Bilisan mo. Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Kahit simpleng trabaho ayaw mong gawin. Bakit kaya naghahirang HR ng mga katulad mong tamad? Anong ginagawa mo dito? Gusto mo ba akong patayin sa uhaw? HMP. Gusto mo ba akong patayin? Sir. May nag-o-overtime pa pala. Hindi malinaw. Sir. Director. Nag-apply ako dito bilang empleyado. Hindi ka tulog. Kung talagang nauuhaw ka, ikaw na magbuhat nito. Hindi ako alila mo. Paano ka nakatatapang na ganyanan ako? Kung hindi lang ako determined, matagal na kitang iniwan. HMP. Nakakatawa ka. Lahat ng empleyado dito, nagtatagal dahil sa skills nila. Ikaw lang, ang nakakuha sa backer. Anong backer ang sinasabi mo? Nagmamalinis ka pa. Huwag mong isipin na dahil may connection ka, pwede kang magwala. Ngayon, dalhin mo itong timba sa taas, o umalis ka na. Hindi ko ito bubuhati. Kung gusto mo akong tanggalin, bigyan mo ako ng valid na dahilan. Kung hindi, ilalaban ko ang karapatan ko. Sige, kung magkakagulo ka pa, mababa-blacklist ka sa buong industriya, habang buhay. Wala ka ng future sa larangang ito. Ikaw, Pinag-isipan mo ba to? Ano ba talaga? Gagawin mo o hindi? R. May zang. May zang. Pinakuha ko lang siya ng timba ng tubig. Nabali ba ang kamay mo? O nasugatan ka sa binti? Hindi ka ba marunong magbuhat mag-isa? Gusto ko lang subukan ang kakayahan niya. Mahigpit ang Zuxi Group, pero hindi kailangan. Turuan ng mga empleyado ng ganyan. Kung may susunod na pagkakataon, hindi ka na kailangang pumunta pa rito. Opo. Hindi na ako uulit. Ayos ka lang ba? Ayos naman ako. Magpahinga lang ako sandali, okay na ako. Salamat sa iyo, Maizong. Kamay mo. Nasaktan ka ba? Anong nangyari? Paano ka nasaktan? May bumagsak ba sa iyong ba? Paano mo nalaman na may bumagsak? Bakit ganyan kakabahala sa mga buhay ko? Magsalita ka ng diretsahan. Paano nasugatan ang kamay mo? Doktor, ano nang kalagayan niya? Malubha na ang kondisyon. May bali sa buto, hindi nagagaling ng lubusan ng sugat. May nabuo, permanenteng diferensya, kahit gagaling ito. Sa hinaharap, may iwan pa ring mga epekto. Kung gano'n, makakagamit pa ba ako ng kamay ko? Pang-araw-araw na gamit ay walang problema. Huwag lang masyadong pilitin. Iwasan mong igalaw ang braso mo. Ano? Hayop talaga. Gago. Anong nangyari? Wala. Kamay ko. Nasugatan dahil sa aso. Ako ang kinain ng aso. Alaynan. Nasugatan pala ang kamay niya sa aso. Mukhang. Hindi siya ang hinahanap ko. Paano niya? Naubusan ng bait. CEO, nakuha na ang plastic surgery ni Reyna.
Xiao Feng. Hindi siya yun. Ha? Si Wan King ay hindi ang babaeng hinahanap ko noon. Ha? Sigurado ka ba? Ito. Ilang taon ko na siyang hinahanap. Sa tuwing akala ko malapit na akong makita siya. Pero mali palagi ang resulta. Sir, huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta't buhay pa siya, makakasigurado tayo ng paraan. CJ. Una, ayusin muna natin ito. Ibibigay natin ito pagkatagpo natin sa kanya. Oo. Eddie, paano naman si Wan Qing? Siya rin. Hindi siya ang hinahanap ko. Ano ba ang pakialam niya? Sige na. Hoy, Mike. Bakit pa ganyan siya magpakumpas-kumpas? Hindi siya nagbago. Bingi lang talaga siya. Mike, ano na problema sa tenga niya? Paghina ng pandinig, wala siyang hearing aid, halos hindi nakakarinig. Siya, paano nangyari yon? Huwag kang makialam sa hindi mo dapat alam. Director Song, ano pong problema sa proposal? Pwede naming ayusin ulit. Bigyan niyo po kami ng tsansa. Mr. Dong, ang proposal ninyo, hindi tugma sa pangangailangan namin. May iba pang partners, naghihintay ng desisyon ko, ipagpaumanhin mo kay Mr. May. Director Song, Century Garden, pinakamalaking proyekto ngayong taon, kung hindi makuha ni Dong Baozo. Malamang masisisi na naman tayo. Anak, Xiaoqi, bakit hindi ka pa natutulog? Ha? Nanay, mauna ka nang matulog. Matutulog ako pagkatapos nitong Wala bang pwedeng bukas na lang gawin? Matulog ka na ngayon. Nanay, konti na lang oras ko. Napakahalaga ng proyektong ito. Kung magagawa ko ito, pagtitiwalaan ako ng kumpanya. Kahit maliit ang tsansa, kailangan kong subukan. Nanay, gusto kong kumita ng pera para mabigyan kita ng magandang buhay. Naiintindihan talaga ng anak ko. Ang ganda ng pag-ayos mo sa plano. Yung proyektong ito, gaano mo katagal bago natapos? 3 araw. 3 araw. Yung Century World Project, buong team namin, naghirap ng mahigit kalahating buwan bago namin natapos. Ikaw, 3 araw lang. Akala mo ba genius ka? Hindi po, Director. Lumabas ka na. Hindi lang 3 araw. Noong nag-aaral pa ako. 3 taon kong pinaghirapan. Hay! Wan King. Wala kang silbi. Gantong klaseng pagkakataon. Di mo pa nasis. Sekretaryong Maya. Wala akong nadalang headset. Hindi ako makarinig. Alaynan. Kung gayon, Maya, tataas ko ng kaunti ang boses ko. Bakit ka sumisigaw ng ganito kalakas? Nakaabala ka sa trabaho ng iba. Ay, pasensya na. Lumapit ka pa. Maya, Lumapit ka pa. Maya, Lumapit ka pa. Lumapit ka pa. Maya, Lumapit ka. Maya.
Lumapit ka pa. Lumapit ka, tanga. Nalapit ka ng sobra. Pangulo. Anong ginagawa mo? Nahanap ko ang headset. Pwede ka nang umalis. Opo. Tapos na, nakagulo ka sa Pangulo. Ano sinabi mo ngayon? Ay, May, pumunta ako para sa'yo. Gusto kitang kausapin sandali. Project Century World. Disenyo mo ito. Napakaganda. Ilang araw pa lang, may ganitong magandang plano ka na. Hindi. Matagal na itong plano. Disenyo ko pa noong estudyante. Dinagdagan ko ng mga elemento. Pinaghalong disenyo at konsept. Maganda. Pero sa kasamaang palad, si Isong ng Flower Fragrance Group, may bagong partner na sila. Alam ko na, plano pa lang ang partnership, pero hindi pa final. Sa tingin ko, subukan natin ang plano. Paano kagalingan ito? Sa design department dapat ito. Bakit ako hinahanap nyo? Hindi ako makapunta kay managers. Kaya, tulungan mo akong magpresenta. Itong babaeng ito. Ang tapang mo. Hala, Xing. binatang Chen. Xing. Ang tagal nating hindi nagkita. Magkita tayo mamaya, mananghalian tayo. Pasensya na, Kuya Chen, abala ako sa trabaho ngayon. Anong gusto mo? Alam mo ang nararamdaman ko sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataon sa ating dalawa. Mag-usap tayo. Kuya Chen, pag-usapan natin ito mamaya. Kailangan ko talagang magtrabaho. Habang kasama mo ako, kailangan mo pa bang magtrabaho? Kuya Chen, hindi ako interesado sa'yo. Narinig kong, kabit ka na ni Mr. Meyer ngayon. Anong sinasabi mo? Inaobserbahan kita nitong mga nakaraang araw. Hindi ganyan ang relasyon ninyong dalawa. Empleyado ka lang niyang. Kung kasama mo siya, hindi ka yayaman. Eto na. Bibigyan kita ng 5 milyon. Kung makakasama mo ako ng 1 buwan, ano sa palagay mo? 5 milyon para sa 1 buwan? Ano akala mo sa akin? Hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ito pagbibili ng katawan, mahal. Ito na ang pinakamataas kong alok. Tawag dito, ay pagkalinga. Hindi ako katulad ng mga babaeng nakapaligid sa'yo. Mga babaeng kinakasama mo. Kai, ang pera mong ito, ipanliligaw mo na lang sa ibang babae. 10 milyon, sapat na. 20 milyon. 30 milyon, hindi natataas pa. Ginoong Chi, di marunong tumanggap ng kabutihan ng babaeng to. Ayaw pa ng 30 milyon. Anong alam mo? Sa mundong ito, wala ni isang babae ang hindi tatanggap nito sa ganitong kagandang alok. Maghintay ka at panoorin mo. Tingnan mo, bumalik na siya. Mayor, nakahanda na ang action plan. Kung kulang ang 30 milyon, pwede pa tayong mag-usap. 40 milyon na kaya? Hehe. Hindi ba't si Maizong ito? Paano ka napadpad dito? Chen Hongtao. Lumayo ka ng kaunti sa asawa ko. Ikaw. Asawa mo. Maizong. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nag-imbestiga na ako. Kasama mo siya, hindi ba? Hindi ganoon ang relasyon namin. Kahit hindi ganoon ang relasyon. Siya'y miyembro rin ng Zooxy Group. Narito ba siya? Para ako'y protektahan. Maizong, prangka akong magsalita. Ako naman. Mahal ko siya. Kung ayaw mong makipaglaro, ako na ang maglaro. Hindi natin pwedeng sayangin ang espasyo, hindi ba?
Ah. May Zong. May kooperasyon ng ating mga pamilya. Ano naman na yon? Lahat tayo mga taong may malalaking layunin, hindi tayo pwedeng painggan ng isang babae na makasira sa ating relasyon, hindi ba? Purely business ang ating partnership. Walang personalan sa ating dalawa. Kung magwawala ka pa, hindi na kita pagtitiisa. Mr. May. Lumabas ka. Sige. Aalis na ako, okay? Xiao Qing. Mapoprotektahan ka ni Mr. May pansamantala. Permanente, hindi kaya. Binatang Chen. Arg, Gmai, mali ako. Binabalaan kita. Kapag inasar mo ulit siya, pupuksain ko ang angkan niyong Chen. Ayoko na, hindi na uulit. Lumabas ka na. Sandali lang, bayad pinsala. Kompensasyon. Dalawang card. Dobleng swerte ang dalawang yan. Umalis na ako. May. Ito. Parang sobra naman to. Hindi sobra. Salamat sa pagsuporta mo ngayon. Pero, isa lang akong maliit na empleyado. Di ako karapat-dapat tulungan. Kahit mababa posisyon ko, lahat sila galing Zooxi Group. Hindi ko inakalang si Gimay ay tatayo para sa empleyado niya. Oh, Gmai, bakit personal kang pumunta? Sabihin mo lang ang problema, lalapitan na lang kita. Sisong, ang humble mo. Pumunta ako rito para sa Magic Century Project. Pasensya na, Gmai. Ang Magic Century Project na ito, naibigay na namin sa bagong partner. Zooxi Group. Hindi kita ilalagay sa alanganin. Gusto ko lang ipakita ang bagong disenyo namin. Si Song, pasensya sa abala. Sige, ang galing nito. Makabagong disenyo, ito ang hinahanap ko. Si Song, hayaan niyong ipaliwanag ang konsepto namin. Sige, Dahil isinasaalang-alang namin ang Magic Century Project. Ang residential area ay para sa mayayaman at intelihente. Kaya, binabati kita kasamahan Wang Qing. Nakuha mo ang proyektong Magic Century World. Para sa kumpanya, nakakuha ng magagandang resulta. salamat. Salamat sa inyong lahat. Nababaliw na ako. Itong si Wang Qing na nakakainis. Kung magpapatuloy ito, mapapalitan niya ako balang araw. Hindi pwede. Bakit siya laging nasa isip ko? Pasok. Ginoong May. Anong nangyari? Yung si Wang Qing, lampas na siya sa limitasyon. Dong Baozeo. Hindi kita hiniling na tulungan ako sa Magic Century World. Paano mo nagawang banggitin yun? Oo. Aminado akong nabigo ako sa proyektong iyon, pero Ginoong May, hindi mo ba napapansin? Mula nang sumali si Wang Qing sa kumpanya, lahat ay naging madali para sa kanya. Hindi mo ba nakikitang kakaiba ito? Anong kakaiba doon? May makapangyarihang taong tumutulong sa kanya sa likod. Sino? Secretary mo na si Xiao Feng. Xiao Feng. Oo. May relasyon siya kay Wang Qing. CJ. Xiao Feng, paano mo ako itinatraidor at nakikipagsabuatan sa iba? CEO. Hindi makatarungan ito. Anong hindi makatarungan? Naalis siya sa blacklist, nailigtas siya. At makapag-meeting ng malaya, President Song ng Wang Xiao Group. Sino si President Song? Kahit ako hindi makapag-schedule sa kanya. Kung hindi mo siya tinutulakan sa likod ko, anong karapatan niya para dito?
Umaasa lang siya sa sariling talento niya. Walang tumutulong sa kanya. Ano silbi ng talento kung walang suporta? Sabihin mo, ano relasyon mo kay One King? Oh, Presidente, huwag mo akong lokohin. Di mo alam kung ano ang relasyon namin. CJ, huwag kayong mag-awat. Ang tunay na sumusuporta kay One King sa likod, hindi si Xiao Feng, ako ito. Ano? Ang may likod na suporta. Si Manager Mai. Ibig mong sabihin, may relasyon din ako sa kanya. Hindi. Hindi ko ibig sabihin yun. Dong Baozeu, bilang manager mo, dapat alam mo ang kakayahan niya. Kung hahayaan mong umalis siya sa kompetisyon, magiging malakas na karibal ng kumpanya, matalim na karibal, pero para sa sarili mong interes. Itinatago mo ang talento niya. Manager Mai, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Dahil sa kontribusyon mo, sa nakaraang taon, pinalalampas ko to ngayon. Kung maulit man, lalayo ka sa akin. Opo. Wan Qing, hintayin mo ako. Ginoong Mai, salamat sa pag-ayos ng meeting kay Yis. Ito ay simpleng regalo. Sana tanggapin. Sa kumpanyang ito, bawal ang magregalo sa mga boss. Di mo ba alam? Hindi po. Hindi ko sinasadya. Hindi ito mamahalin. Simpleng pasasalamat lang. Pakiusap, tanggapin mo na. Hindi na maulit. Presidente, ano to? Huwag kang gagalaw. Sakay na sa kotse. Oh, Dyer, kahit gaano ka kapagod sa trabaho, tandaan mong uminom ng maraming tubig. Magpanggap ka. Talaga bang magtatagumpay ito, pinsang babae? Huwag kang mag-alala, tinitiyak ko na lahat. Ang taong hinahanap ni Maima ay walang pangalan o bansag. Alam lang nating may sugat siya sa braso. Kunin mo lang ang medical report na ito, at ipakita mo sa kanya. Tiyak na maniniwala siya sa'yo. Pero si Maymang naman yun. Natatakot ako. Anong kinakatakot mo? Hindi ba? Di ba't pangarap mo'y magkamal ng yaman? Basta mapapaniwala mo siya, masusungkit mo ang walang hanggang yaman. Sige, susubukan ko. Yan ang tamang desisyon. Kapag nagtagumpay ka na, huwag mong kalimutan ang pinsan mo. Sige. CEO. Xiao Feng, nasaan na ba si Wan Qing nitong mga araw? Nasa ospital ang kanyang inang may sakit. Sige, naiintindihan ko. Maizong. Ako. Kailangan kong pumunta sa ospital para alagaan si nanay. Hindi mo na kailangang pumunta. Nakahanap na ako ng tagapag-alaga para sa nanay mo. Huwag kang mag-alala.
Nanay, Xiao Qing, nabalitaan kong nasaktan ka. Okay ka lang ba? okay lang ako. Tignan mo, okay lang ako dito. Mabuti naman kung okay ka. Nga pala, nanay. Mamayang gabi, hindi na ako pupunta sa ospital. Nako, ang lakas ng ulan ng niebe. Bakit ka pumunta dito? Magpapa-minor operation lang ako. Kahit minor operation, dapat seryosohin natin. Sabi ng doktor. Sige, alam ko. Nasaan ka ngayon? Ako narito ako. Sa bahay ni Meow Meow. Sa bahay ni Meow Meow. Nanay, may iba pa akong gagawin. Hindi ko muna sasabihin sa iyo. Paalam. Bahay ni Meow Meow. Bakit hindi ka nagsasabi ng totoo? Kung malaman ni nanay na nasa bahay ako ng lalaki, malaking gulo ito. Hindi ka pinapayagan ni nanay na tumira sa bahay ng lalaki. Paano naman ang kaibigan mo? Nakalimutan kong banggitin. Ang totoo, may relasyon ako, pero tinatago ko yun sa nanay ko. Oh, talaga? Ginoong Mai. Gabi na, kailangan ko nang umuwi. Ang lakas ng ulan ng niebe, saan ka pupunta? Pwede kang dito na lang. Dito na lang. Ito hindi maganda yon, di ba? Anong masama doon? Natatakot ka bang kakainin kita? Ginoong Mai. Ikaw, anong ginagawa mo? Ikaw, anong ginagawa mo? Matutulog na ako sa sopa. Hay, nakuha mo yung unan. Anong gagamitin kong pampaliga? Saan ka pupunta? May. Ako. Pupunta ako sa opisina para magtrabaho. Nag-iisip ka pang magtrabaho kahit may sakit. Bibigyan kita ng ilang araw na bakasyon. Hindi ito malubha. Ikaw ang bayani ng kumpanya. Paano kung may mangyaring hindi inaasahan? Tama ka. Kaya nga, uuwi na lang ako para gumaling. Responsibilidad ng manager ang pag-aalaga sa empleyado. Magpagaling ka muna bago bumalik. Kumain ka muna ng agahan. Mew Mew. Nakaranas ako ng napakagaan na sugat. Pero ayaw niyang umalis ako. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Bakit mo siya pinapansin? Maging matatag ka at diretso lang. Kaya ba talaga niyang pigilan ka? Pero sa huli, siya. Kung diretso kang maglakad ng ganito, hindi ko siya papansinin. Tama. Respetadong CEO siya. Bakit ganito ang pakikitungo niya sa'yo? Posible bang may gusto siya sa'yo? Paano mangyayari yun? Siya. Puro magaganda ang nasa paligid niya. Bakit ako pa ang papansinin niya? Oo. May pera at impluwensya siya. Hindi siya nagkukulang sa babae. Bakit ayaw kanyang paalisin? Pwede ba? Gusto kanyang bihagin. Ano? Pagkadakip. Usap-usapan na ito sa balita. Maraming mayayaman. May mga kakaibang hilig. Kakaiba niyang mga hilig. Siya. Hinalikan niya ako ng 2 beses. Hindi naman siya may gusto sa akin, di ba? Ha? Saan ka galing? Xiao Qing, anong nangyari sa'yo? May, ikaw. Paano ka napunta rito? Ano ba tong pagkakakulong? Ano ba tong kakatuwang mga hilig? Ano? Ako? Pasensya na. May, pakiusap, wag mo akong kulungin. Ganyan ka mag-isip tungkol sakit. Mahirap. Ba? Hindi ba? Kung ayaw mong manatili dito,
Pwedeng umalis ka kahit kailan. Walang makakapigil sa'yo. Siya. Ibig sabihin galit siya. Ang lihim na pinto. Hindi seryoso sa pagkakakulong ko, di ba? Ano ang nasa loob nito? Paano kung tingnan natin ang loob? Tumigil ka. Bakit mo ako nininuod habang naliligo? Hindi. Hindi. Talagang hindi ko alam na dito ang paliguan. Aalis na ako. Sira ulo ka. Bakit ang dami niyong paliguan sa bahay? Saan ka pupunta? Hala. Ako. Aalis na ako. Ako mismo ang pumunta sa'yo. Takot ka na ba? And me. Ikaw. Anong ginagawa mo? Ako ang presidente ng Zushai Group. Gusto ng maraming babae ang makatabi ako. Ang sexy ng suot mo. Ibig mo bang sabihin? Hindi. Hindi. Wala akong ganoong intensyon. Mali ang pagkakaintindi mo. Aalis na talaga ako. Huli na ang lahat. And me. Huwag mong gawin yan. Hindi mo ba ako tinawag na siraulo? Ipapakita ko sa'yo kung ano ang siraulo. Ay. Maisong. Hind. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Bakit hindi pwede? Kasi. Dahil. Kasi ako. Dumating na. Anong dumating? Regla ko. Talaga? Miyaw. Tulungan mo ako. Madali na. Sagipin mo ako. Gusto niya akong gawin ng ganyan. Ano? Makakaya niya. Hoy, Ikaw. Ano bang gusto kong gawin? nag-isa ang lalaki at babae sa kwarto. Ano sa palagay mo ang gusto kong gawin? Babalaan kita. Huwag mo siyang hawakan. O gagawin ko. Ako. Ano ang gagawin mo? Ako. Bawal mo siyang hawakan. Bakit bawal? Dahil. Kasi, buntis siya. Elawan. Ang ganda ng katawan mo. Pwede kang mabuntis, pero may regla ka rin? Huwag mo na isipin yon. Ituloy na natin. Ah. Hahaha. Haha. May mang. Tang. Nanay, nandito ako para sunduin ka sa ospital. Anong ospital ang sinasabi mo? Magsalita ng malinaw. Saan ka nananatili nitong mga araw? Chinek ko ang CCTV sa bahay. Di kita nakita umuwi. Kung malaman ito ni Mama, nakatira ako sa bahay ni Jimay. Magkakaroon ng gulo. Nakatira ka ba sa bahay ng lalaki? Hindi. Nanay, duwag ako, alam mo yan. Wala ka sa bahay. Di ako matapang matulog mag-isa. Sa bahay ni Miao ako nakatira nitong mga araw. Totoo ba yan? Siyempre totoo yan. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo siya para magtanong. Sige na nga. Xiaoqi, dapat makinig ka sa nanay mo. Bata ka pa. Wag. Hindi ka pa pwede mag-boyfriend. Alam mo ba? Alam ko, Ma.
Sinabi mo na iyan ng ilang beses. Sige na, dali, ayusin na natin gamit natin. Uwi na tayo. 5 na ang nakalipas na taon. Saan ka ba talaga nanggaling? Kung ako ang nasa kalagayan niya, napakasaya siguro. Presidente, nahanap na namin. Yung nagligtas sa'yo noon, nakita na. Nasaan siya? Ikaw na talaga. Ang taong nagligtas sa akin 5 taon nakalipas. Oo. Ah, Xiao Feng. Siyang tunay na babae. 5 taon na ang nakalipas. Nag-aaral pa siya sa Shanghai High School. Narito ang kanyang medical report. Noong gabi ng ika-30 ng Setyembre taong 2019, bungo ang nabasag sa paghampas ng Mapurol. Eksaktong tugma ang oras at lugar. Napakagaling. Napakagaling. Nahanap na kita sa wakas. 5 taon na ang nakaraan. Iniligtas mo ako. Nabali ang kamay mo. Kumusta ka na ngayon? may mga naiwang side effects. Hindi na tulad ng dati ang paggawa. Pasensya na. Ang hirap ng pinagdaanan mo, di ba? Nasasanay na ako. Lahat to dahil sa akin. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan ng pagbabago mo. Ako si Maimang. Pagsisilbihan kita habang buhay. Xiao Feng. 10 milyon ang laman nitong car. Itago mo ito. Napakahalaga nito. Ingatan mo, humingi ka lang sa akin sa hinaharap. Ah, napala. Ano nang pangalan mo? Ako si Mak Humei. Magandang pangalan. Magandang pangalan. Wow. Ang laki ng bahay na ito. Para sa akin ba to? Siyempre. Kumusta po, Ginang? Ginang. Tinatawag nila akong Ginang. Ikaw ba ang asawa ng Pangulo? Oo. 5 taong nagtimpi ang Pangulo. Para lang hintayin ka. Para sa akin ba talaga siya? 5 taon nang hindi humawak ng babae. Tama. Kung ganun, bakit hindi siya tumira dito? Mahilig sa tahimik ang Pangulo. Baka dumating siya kapag may oras. Oo nga pala. Ano yung maliit na kahon na dala niya noong nakaraan? Ano yun? Iyon. Isang pink na brilyanteng singsing na walang katulad. Tinatawag na palamuting reyna. Nagkakahalaga ito ng 100 milyon. 100 milyon. Ibibigay niya ba to sa akin? HMM. Kiyumoyi, kumusta ka na? Pinsan ko. Nagtagumpay ako. Ngayon, lubos na tiwala si Maimon sa akin. Napakaganda nito. Nakatira na ako ngayon sa kanyang mansion. Hindi pa ako nakakaranas ng bahay na ganito kalaki sa buong buhay ko. Ang pakiramdam na to. Napakasarap. Haha. Huwag kang magmadaling magdiwang. Kailangan mong harapin ang isang tao. Sino? Wan Jing. Wan Jing. Bakit pamilyar ang pangalang ito? May gusto sa kanya si Maimon. Laging inaasikaso sa kumpanya. Noong nakaraan, magkasama silang nakatira. Ano? Totoo ba, kasama ni Kuya Maimon nakatira? Kaya kailangan siyang alisin agad. O magiging banta sa posisyon mo. Wan Jing. Kuya Mai. Humai. Paano ka nakarating dito? Naghanda ako ng almusal mo. Kainin mo habang mainit pa. Humai. Ang bait mo talaga. Kuya Mai, bilisan mo na. Huwag mong ipagpabukas ang trabaho. CJ. Palem, Kuya Mai. Kuya May, Sa tabi ni Humei. Maging mabait ka sa kanya. Marami siyang pinagdaanan para sa akin. Huwag mo siyang pahirapan pa. Oo. Magandang umaga. magandang umaga.
CEO. Putol. Salbahe. CEO. Anong ginagawa mo? Remote. Tinitignan ko ang trabaho. Ha? Anong ginagawa mo? Nagdala ng sopa si MS, Maria, ihahatid ko na sa'yo. Bakit ka nagluto ng sopas? Sabi niya busy ka sa trabaho. Baka mapagod ka raw, para mapagaan ang loob mo. Hindi ako inom pero ikaw gulang. Tubig lang ako. Tama na yan. Ginoong May, Sumakay ka na sa kotse. iuwi mo ba ako ulit? Ang lakas ng hangin sa labas. Sumakay muna tayo sa kotse. Nasa harap ito ng opisina. Ginoong May, narito ka pala. Pwede ba ako sumakay? Hindi ka ba natatakot? May sasabihin ba ang mga katrabaho? Sino ang may lakas ng loob magsalita? Tama ka. Libo-libo ang empleyado sa kumpanya. Ni hindi ko alam, ilang tao na kaya ang kinain ni Gimay? Anong nangyayari sa'yo ngayon? Ang weird mo magsalita. Kung ayaw mo, iwasan mo ako. Sumakay ka muna. Excuse me. Sinusundo ako ng kaibigan ko. Meron ka bang kaibigan? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Hoy, asawa ko. Itong babaeng to. Tinatawag na agad na asawa. Anong klaseng asawa yan? Shouch, may emergency ako ngayon. Di kita masusundo. Ikaw na ang umuwi. Mahal kita. Hello po. Anong nangyari? Manager May. Ngayong araw na ito. Siguro, kailangan mo pa rin akong iwi. Pasok ka na sa kotse. Kamusta? May, pinsan ko. Nagsusuka ako. Pwede ka bang umuwi kasama? Ano ng problema? Saan ka masakit? Masakit ang buong katawan ko. Bumalik ka agad. Sige, babalik ako. Pasensya na. May emergency ako. Okay lang. Mauna ka na sa trabaho mo. Mabigat ang pakiramdam ko. Arg. Kuya May, okay ka lang ba? Kuya May. Medyo nahihilo lang ako. Mabigat ang pakiramdam ko. Dalhin na kita sa ospital. HMM. Huwag na po. Nabigyan na ko ng gamot ni Mama. Mahirap ang pamilya namin. Ganito talaga kami. Uminom lang ng gamot, gagaling na ko. Ang takatanga mo. Kuya May. Pwedeng manatili ka ngayong gabi. Sama ka sa akin. Sige na nga. Anong ginagawa mo? HMP. Oo, pasensya na. Kuya May, mahal na mahal kita. Hindi ko mapigilan ang nararamdaman. Kapag may sakit, kalusugan ko muna ang dapat alagaan. EHH, sige. Susundin kita. Ay oo nga pala, Kuya May. Sabi mo aalagaan mo ako habang buhay. Totoo ba yun? Siyempre naman, ang buhay ko, ikaw ang nagligtas. Pagbubutihan kong magbalik ng utang na loob. Narinig ko kay Secretary Xiao. May regalo ka raw para sa akin. Hindi ba? Anong regalo yon? Nakakainis.
Ang tagal-tagal mo na raw yun inihahanda. Papadala ko bukas. Ang bait-bait mo talaga, Kuya Mike. Ma'am, dumating na ang regalo mula kay Mr. Mai. Oh. Hairdo ng Reyna. Hairdo ng Reyna. Ano to? Diamanteng kwintas. Sabi milyon-milyon daw ang halaga. Hehe. Ano? Milyon lang. Kailangan ko ba yung milyon mo? Ang kailangan ko ay hairdo ng Reyna. Umalis kayo. Lahat kayo, Leyes. One King. Ang nangyari kahapon. Kuya Mai. Kuya Mai. Naghanda ako ng almusal para sa iyo, kainin mo habang mainit pa. Cue me. Hindi mo kailangang magluto ng almusal araw-araw. May cafeteria naman sa kumpanya. Di ako komportable sa labas na pagkain. Kuya Mai, hindi mo ba naiisip na ayaw mo sa pagkain kung hindi masarap? Paano naman naging ganun? Dumating na ang elevator. Bilisan mo na. Paulem. Wanqing. Ikaw. Nanqing High School, Maki Yume. Oh. Ikaw pala. Hindi ka ba siya? Yung na-expel noon sa eskwelahan. Paano mo ako nakalimutan agad? Pasensya na. Mahina ang memorya ko. Di ko inakalang makikita kita dito. Libre ka ba mamaya? Puntahan mo ako para magkwentuhan. Wala naman tayong relasyon. Ano pang pag-uusapan natin? Sige na nga. Kampiyan kay Director Mai. Mas mabuting huwag galitin yan. Okay. Hala. Cue me. Ang ganda at napakaganda ng bahay. Hindi naman masama, di ba? Ikaw. Ano ang relasyon mo kay Jimay? Ginang. Ako na ngayon ang kasintahan ng CEO. Ikaw na ang naging fiant ng CEO namin. Paano? Naiinggit ka ba? Hindi. Maligayang ba? Sa totoo lang, ang ilang bagay ay para sa'yo. Sa huli ay mapapasayo rin. Ang hindi sa'yo, hindi mo makukuha. Hindi ba ganoon? Tama. Eksakto. Ang bilang ito. At ang mga katulad. Lahat ito galing kay Jimay para sa akin. At saka, ang lugar ko sa puso ni Jimay, mas mataas kaysa sa lahat. Bibigyan niya ako ng lahat ng gusto ko. Ikaw. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Si May ay akin ng kapatid. Huwag mong subukang lumapit sa kanya ng patago. Hindi mo siya maaagaw sa akin. Ako, sa tingin ko nagkakamali ka. Wala akong nararamdaman para kay May. Meron ka bang nararamdaman o wala? Alam mo sa puso mo. Kung inimbita mo lang ako ngayon, para lang sabihin sa akin, tungkol sa mga bagay na ito. Paumanhin, hindi ako makikisali. 3 araw akong nanirahan kasama siya. Paano mo nasabing wala kang nararamdaman? Ano ang patunay niyan? Nanirahan kayong magkasama. Ano pa ang ibig sabihin niyan? Tungkol sa background ng kasong ito, pwede mo siyang tanungin ng harapan. Ang usapan ninyong dalawa, ayokong makialam. Huwag mo na akong guluhin muli. Sige, basta aalis ka na sa sushi group, at lisanin ang Nan City. Hindi na kita gagambalain. Impossible. Pera lang ang gusto mo, di ba? Sapat na ba ang 1 milyon? Hindi ko kailangan yan. Kung pera ang gusto ko, kikita ako sa sarili ko. Bakit ka nagpapanggap? Mas mabuti pa sa'yo, bago ko pabaguhin ang isip ko. Kunin mo ang pera at umalis ka na. O kung hindi, wala kang makukuha. Ito ang pera. Itago mo ito para sa iyong paggagamot. Hinahamon mo ako. Patutuluan mo rin ako. Mga patay na ba kayong lahat? Bilisan niyo at hulihin siya. Hulihin siya. Bitawan mo siya. Nang akit ka pa sa ating boss, makikita ko na ito. Ano itong katawan mong ito? Anong ginawa mo? Lumayo ka. AGH, hulihin niyo siya para sa akin. Aray, ang kamay ko. Mga akit ka pa kay May na kapatid ko. Hindi ba't dahil lang sa mukha, gagasgasan ko yung mukha mo. Titingnan ko kung paano mo siya akitin pagkatapos.
Okay ka lang ba? Kuya Mai. Kung hindi ka pupunta agad, ako ang papatumbahin niya. Ikaw ang nagsimula. Pero nakita kong sinaktan mo siya. Kung sinaktan mo ako, hindi ba dapat ako gumanti? Ano ang nangyayari kay Jimmy? Magkaklase kami nung high school. Inimbita ko siya sa bahay dahil mabait ako. Di ko inakalang magnanakaw siya. Di lang niya ninakaw ang collar ko. Pinagbuhatan pa ako ng kamay. Anong kolyar? Nagde-deny ka pa rin. Nasa bag mo yun. Dalhin mo ang bag. Wala akong ninakaw. Dalhin mo. Bitawan mo ako. Nandito ka para hintayin ako. Kung may iba pa siyang gusto, binigay ko na sana. Pero itong collar. Regalo mo sa akin noong una tayong nagkita. Itinuturing ko ito, mas mahalaga pa sa buhay ko. One King. Di ko inakalang ganito ka. Pinabibintangan lang niya ako. Nagdedepensa ka pa rin. Kahit ikaw, di ka naniniwala sa akin. Malinaw ang ebidensya. Paano kita paniniwalaan? Ang inosente ay mananatiling inosente. Hindi ko ninakaw yun. Kuya Mai. Hilo na ako. One King, umalis ka na. Ayaw kitang makita. Anong ginagawa mong nakatayo lang dito? Lumabas ka. Kuya Mai. Dugo ko ito. Siya ang gumawa nito. Okay lang ako. Sasabihin mong okay ka, pero tingnan mo ang daming dugo. Hindi ko talaga inakala. Hindi ko inisip na gagawin ito ni One King. Talagang okay ako. Hindi mo rin naman sinasadya yun. Masyado ka lang mabait. Nanay Wu. Tumawag ng doktor. Opo. Ikaw pala. Xiao Qing. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Array. Kuya Mai. Kuya Mai. Huwag mo akong iwan mag-isa. CJ. Hindi ako alis. Shen Hongtao. Pakawalan mo ako. Xiao Qing. Nasugatan ka. Kailangan kitang dalhin sa ospital. Hindi ba tauhan ni Mayman ito? Xiao Qing, dadalhin kita sa ospital. May sugat ka na talaga. At ganito pang lakas ang pagdurugo mo. Ayaw ko na sa kamay kong to. Butit hindi naman malala ang tama, gagaling ka pagkatapos ng pahinga. Salamat, Doc. Xiao Qing Qing, nasaktan ka, tutulungan kita. Di ko kailangan ang tulong mo. Sige, sige. Kaya mo nang maglakad mag-isa, di ba? Talaga. Itong taong to. Parang tutang duminig. Xiao Qing Qing, madilim na sa labas. Ihahatid kita pa uwi. Presidente, Kumusta ka na? hanggat nandito ako, hindi maglalapit si Chen Hongtao sa kanya. Mabuti yan. Presidente, sino ba talaga ang mahal mo, si Wan Qing o Ma Qiumei? Si McHugh. Utang na loob lang ang nararamdaman ko sa kanya.
Pero hindi mo ba sinabi noon na gusto mong gawing presidente ang magligtas sa'yo, di ba? Imbestigahan mo ito. Ang nangyari kagabi. Pakiramdam ko may mali. Sabi mo'y nagpadalos-dalos ka kagabi, pero di naman magnanakaw si Wan Qing. Sige, sisiyasatin ko agad. Wan Qing. Hinahanap ka ni Maizong. Maizong, Ikaw. Kumusta ang sugat sa kamay mo? kung gusto mong paalisin ako, diretsuhin mo na lang. Makakaalis ako anumang oras. Hindi ko sinasadya yon. Hindi ba't sinabi mo na ayaw mo nang makita ako? Galit lang yon sa sandaling yon. E di ninakawan mo ang Zhao Corporation. Mananatili kang taong may bahid ng kasinungalingan. Ang usaping ito, lilinawin kong mabuti. Kung hindi ikaw ang nagnakaw, ibabalik ko ang pangalan mo. Hindi ko na pinapahalagahan kung inosente ako o hindi. Sana ikaw at si Maiz, kasama ng nobya mo. Huwag niyo na akong gambalain. Sinong nagsabing nobya ko siya? Ano ba ang relasyon niyo? Ayokong malaman. Wala akong pakialam. Maizong, kung wala nang ibang bagay, aalis na ako. Siya. Paano siya sumakay ng kotse ni Chen Hongtao? Bakit ka umiinom ng ganyan karami, boss? Ay. Ibalik mo sa akin. Huwag ka nang uminom pa, boss. Xiao Feng. Talagang walang kwenta ako. Anong sinasabi mo? Kung walang kwenta ako, sino pa ang may halaga sa mundong ito? Pagdating sa negosyo, kumakaway lang ako ng kamay. Kaya kong kontrolin ang lahat. Ngunit sa pag-ibig, hindi ko mapigilan ang taong mahal ko. Anong ibig mong sabihin? Si Wan Qing ay sumama sa iba. Ha? Sumakay siya sa kotse ni Chen Hongtao. Chen Xiao. Ngayon, isasama kita kumain. Salamat sa pagsagip mo sa akin noon. Ngunit, pagkatapos nito, sa ating dalawa, wala nang ugnayan. Hindi ito totoo, Xiao Qing. Ako ay sumagip ng buhay mo. Ha? Balak mo bang kumain ng magkasama? Tapos iiwan mo na ako? Ginoong Chen, ang lakas ng loob mo. Bakit mo talaga ako sinagip? Alam mo naman ang dahilan. HMP, malandi ka. Nagpapaka-inosente ka pa? Kung wala si Xiao Feng noon, matagal na kitang ginawa. Ikaw ang lumapit sa akin. Sige. Pagkatapos kumain, tayo ay magkakahiwalay na. Ha? Ha? Halika, inumin mo ito. Sa ating dalawa. Wala nang utang na loob. Anong masasabi mo? Ang init nito. Oo, ang bango naman nito. Umalis ka. Ha ha ha. Wan Qing. Ngayon, sa wakas, makukuha na kita. Tulungan ninyo ako. Upo ka dyan. Hoy Isabela, papunta na ako. AGH, ang bewang ko. Chen Hongtao, nakukuha mong hipuin ang nobya ko. Arg. Ay. May babae ka ng Makiyumi, di ba? Ilan pa ba yung mga babae mo? Ano pakialam mo sa babae ko? Sinabi kong huwag mo siyang hawakan. Ayaw mong makinig, no? Hindi ako nakikinig. Ayaw kong makinig. Hindi ako susunod. Hindi ka talaga nakikinig, no? Maymang, nababaliw ka na ba? Mga bagay na ayaw mo man lang. Bawal bang gustuhin din ng iba? Lumabas ka. Umalis ka na, Reyes. Wan Qing. Okay ka lang ba? Tulungan mo ako. Nalason ka.
One King. Nakikilala mo ba ako? Ikaw. Ikaw ang gago. Maimang. Kung gayon. Ikaw. Ay. Ikaw. Anong ginawa mo sa akin? Kagabi. Nalasing ka. Iniligtas kita. Ganito ba ang pagligtas mo? Ako. Bastos ka. Sinasamantala mo ang mahina. One King. Ako ang bahala sa'yo. Sino nangangailangan nito? Lumabas ka na. Ayaw kitang makita. Pasensya. Tapos na ito. Pag nalaman ni Mama, magkakagulo. Ako. Hindi ko sinasadya. Kagabi. Nakainom din ako. Tumahimik ka. Pakiusap tumahimik ka. Huminahon ka. Lumabas ka na. Ayaw kitang makita. Lumabas. Ngayon na. Sige. Di ako umuwi buong gabi. Nakatulog ako sa lalaki. Tapos na, wala nang pag-uusapan. Wan Jing. Patayin kita. Usapan natin walang relasyon. Paano ka nagpakumpare sa akin? Wan Jing. Wan Jing, patayin kita. Lumabas ka ngayon din. Pakita ka bago kita pahirapan. Ba't ang bilis mo? Anong gagawin natin? Sir, Opo. naiimbestigahan na ang kontrata. Biktima si Wan Chi. Nagrabe ako sa kanya. Usapan natin mamaya. Nasa ikalawang palapag lang. Maayos lahat dapat. Tara na. Ay. Anong nangyari ngayon? Wala. May sasabihin ka ba sa akin? Walang sasabihin. One King. Mahal kita. Wala ka talagang kaibigan, di ba? Bakit mo ako niloloko? Ano sa'yo kung may kaibigan ako o wala? Hindi kami ganoon. Magkaiba ang mundo namin. Hindi tayo magkatulad ng mundo. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Wala akong nararamdaman sa'yo. Kailangan mong bumalik, May. Mag-enjoy ka kasama ng iyong nobya. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap. Huwag mong i-freeze ang card ko. Talagang alam kong nagkamali ako. Noong nasaktan ko si One King, naisip mo ba ang pagkakamali mo? Ako, ginawa ko yun dahil mahal na mahal kita. Gusto ko lang siyang mapaalis sa Zooshi Group. Natatakot akong kunin kanya sa akin. Kaya, pwede ba akong kumilos ng walang limitasyon? Dumaan ako sa mahihirap na araw. Natatakot akong mawala ka. Ngayon, tapos na ang lahat. Kuya Mai. Isipin mo na iniligtas kita noon. Patawarin mo na ako. Ang taong kailangan mong humingi ng tawad. Hindi ako. Naiintindihan ko, naiintindihan. Pupunta ako bukas para humingi ng tawad sa kanya. Tumigil ka. Halika rito. Ano nang nangyari, nanay? Anong ginawa mo kagabi? Kahapon ay birthday ni Meow Meow. Nasa bahay siya. Habang umiinom kami ng alak kagabi, nakalimutan kong sabihin sa'yo, paumanhin. Totoo ba? Siyempre totoo ito.
Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo si Meow Meow. Peke ba ang impormasyong natanggap mo? Xiao Qi. Nanay, hindi mahalaga kung saan ka kagabi, pero kailangan mong ay pangako sa akin. Bata ka pa. Huwag kang maghanap ng lalaki. Maghintay ka hanggang kumita ka ng pera, at maging malakas ka, saka ka mag-isip ng pag-aasawa, anak. Alaynan. Matatag ka bang tatawag ulit? I block. Hello, Xiao Feng. Wan Qing. Pwede mo bang bisitahin ng manager? Anong problema niya? May sakit siya. Kung may sakit siya, pumunta siya sa ospital. Ayaw niyang pumunta. Ayaw din niyang uminom ng gamot. Sobrang nawalan na kami ng pasensya. Maimang. Ang init-init nito. Bilisan mo, dalhin mo sa ospital. Wan King, ayaw kong pumunta. Ako ang may kasalanan. Dapat hindi kita pinagkatiwalaan. Nadungisan ko ang iyong dangal. Pasensya na. Nakarating na tayo sa puntong ito. Bakit ngayon mo lang sinabi to? Kunin mo na to, bilis. Hindi ako alis, nasaktan kita. Parurusahan ko ang sarili ko. Ayaw ko talaga. Nandito ang gamot. Ayoko sa ospital. Inumin mo muna to, sige na. Hindi ako inom. G. May, mataas ang lagnat mo. Kung hindi ka iinom ng gamot, masasaktan ang katawan mo. Ayaw mong uminom. Eh di huwag, lumayo ka. Maimang. Anong ginagawa mo? Bilisan mo, inumin mo na. Ayoko talaga. Maimang, ang nangyari hindi kita sinisisi. Pinatawad na kita. Uminom ka na, please. Aray. Ayaw ko. Parusa to mula sa langit. Titigas ako. Aalis ako kung hindi ka inom. Umalis ka na. Hindi ka pwedeng umalis. Umalis na siya. Walang makokontrol kay Maymang. Wan Qing, pakiusap. Iligtas mo si Maymang. Maymang, kapag may nangyari sa'yo, hindi ko kakayanin mawala ka. Uminom ka na, Maymang. Boss. Bakit mo ginawa iyon sa kanya? Ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya? Kamusta? Meow meow, matagal na akong hindi nakakaramdam niyan. Ano ang nangyayari dito? Ay, may sakit ka ba? Hindi, wala naman. Ako, wala akong nararamdaman. May hindi ba komportable sa akin? Hindi ibig sabihin buntis ka, di ba? Paano? Paano nangyari yun? Ako, parang medyo hilo lang ako. Konting ayos lang at magiging okay na ako. Hindi yata nangyari yun ng gabing yun, di ba? Ang gago talagang lalaking yun. Tumawag. Boss, hindi ka pa ba gumagaling sa sakit mo? Bilis. Hoy! Ang boss natin, gusto na naman niyang uminom ng gamot. Pero ayaw niyang inumin. Pwede ka ba? Pumunta ulit dito? Wala akong oras. Nag-sign off. Ay, hindi pwede. Yung mamamatay na ang boss natin. Kung hindi ka pupunta ngayon, bukas wala na siya. Okay ka lang ba? Arf.
Ang sakit ng ulo ko. Masakit ang buong katawan ko. Hala, kailangan ko na ba uminom ng gamot? Halika. Uminom ng gamot. Ayoko uminom. Gusto kong pagdusahan ito. CJ. Di dahan-dahan mong pagdusahan. Ay, aray. Paano mo siya pababayaang mama? Ano ba talaga ang gusto mo? Hi. Halika, inumin mo. Bigyan mo ako ng inumin. Gusto mo talaga ng gamot, di ba? Inumin mo lahat ng gamot ng... Sapat na ba? Saan ka pupunta? Akala ko ba may sakit ka? Okay. Niloloko mo ako. Hindi si One King. Hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi ko sinasadya yon. Sumama ka sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Tara na. Bakit mo ako hinalikan kagabi? Ibig ba sabihin nito na gusto mo ako? Ako. Huwag magmadali sa pagsagot. Ang sasabihin ko ngayon ay mga salitang mula sa puso. Sana makinig kang mabuti. One King. Ako. Mahal na mahal kita. Di ko alam kailan nagsimula. Kahit anong gawin ko, naiisip kita. Nasa isip kitang palagi. Wala pa akong naging relasyon. Di ako sanay sa mga damdamin. Pero talagang, gusto kong makasama ka. One King. Ang pagkatagpo natin. Pinakamasayang sandali ko. Ikaw ang ligaya ko. One King. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Gusto mo ba talagang makasama ko? Halo. Tapos ka na sa trabaho. Kaya bumaba ka na. Nasa baba na ako, naghihintay. CJ. Wan Jing. Makyume. Paano ka nakarating dito? Dumalaw ako para humingi ng tawad. Ako rin ay natanggal, pati si Mama. Patawarin mo na ako. Talagang humihingi ka ng tawad? Siyempre. Ang lugar mo sa puso ni Kuya Mai ay hindi pangkaraniwan. Pagpapakumbaba lang. Ang paghingi ko ng tawad. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinabi sa kanya. Ano bang mga paraan ang ginamit mo? Alam mo sa sarili mo ang totoo. Tapos ka na? Kung hindi ka pa nasisiyahan, kahit man lang, ilibre kita ng hapunan. Kung tapos ka na, aalis na. Ha? Wan Jing, huwag mong baliwalain ito. Ikaw. Aplohiyang Reyna. Ibalik mo sa akin. Wan Jing. Pangahas ka, ninakaw mo ang gamit ni Brother Mai. Hindi ako magnanakaw. Akin ito. Hoy. Alam mo ba kung ano ito? Ang Queen's Cosmetics. Nagkakahalaga ito ng 1 bilyon. Sasabihin mo bang sayo ito? Anong ginagawa mo rito? Xiao Xiao. Director Dong. Tamang oras ang dating mo. Tatanungin sana kita, ang mga tauhan mo. Ganito ba kalala ang katiwalian nila? Asawa ng presidente. Anong nangyari? Ninakawan ni Wan Qing si Brother Mai. 1 bilyong halaga ang ninakaw. Wan Qing. Ganito na ba kalaki ang kapal ng mukha mo? Hindi ako nagnakaw. Ang singsing na brilyanteng ito, ibalik mo kay Brother Mai. Para dapat sa engagement party ko ito, hinding-hindi ka raw magnanakaw. Bakit nasa iyo ito? Magpaliwanag ka. Bakit nasa poder mo ito? Wala akong paliwanag sa'yo. Ibalik mo. Arg. Wan Qing. Nagnakaw ka na, sapat na ito. At ngayon, lalapastanganin mo pa ang First Lady. Handa kitang bugbugin hanggang mamatay. Gagahasa ka ba sa'kin? Director Dong. Nag-self-defense lang po ako. Ano ang ginagawa ninyo?
Brother Mai, nandito na ako. Ngayon, totoong nagnakaw si Wanqing. Hindi ko siya pinag-initan. Wanqing, nagnakaw ka. Makyume, hindi mo ba laging gustong malaman kung ano ang lugar ko sa puso ni Mai? Kaya ngayon ipapakita ko. Hayaan mong ipakita. Asawa ko. Asawa ko. Ikaw, nakaw mo talaga. Ako talaga ang nagnakaw. Mahilig ako magnakaw. Anong problema? Pero ang pagnanakaw ay hindi mabuti. Makinig kayong mabuti. Si Wanqing ay asawa ko na ngayon. Huwag mong sabihin hindi siya nagnakaw, kahit na nagnakaw. Kayong lahat ang dapat managot. Naiintindihan niyo ba? Naiintindihan ko. Magkasama na sila ngayon. Anong ninakaw mo? Ninakaw mo ang singsing na brilyante. Hindi ba ito ang binigay ko sa kanya? Anong pagnanakaw? Kuya Mai, paano mo ito nagawa? Paano naman? Sinabi mo yan. Iniligtas ko ang buhay mo. Dapat mo akong protektahan habang Ikaw ang nagligtas sa buhay ko, pero turing ko lang sa'yo ay kapatid. kapatid. Paano yung pangako mo? Sinabi mong ibibigay mo sa akin ang pampaganda ng Reyna. At sinabi mong pakakasalan mo ako. Kailan ko sinabi yon? Hindi ba ganun? Ako, may mga nasabi ako. Lahat ng ito ay dahil lang sa sobrang pagmamahal ko. Isa lang ang may gusto nun. Cue me. Si Wanqing ay asawa na ng kapatid mo. Huwag mo na siyang apihin uli. May hangganan ang pasensya ko. Kung ipipilit mo pa yung nasa isip mo, huwag mo akong sisihin kung masaktan kita. Hindi, huwag. Seryoso ako, Kuya Mai. Alam kong nagkamali ako. Hindi na ako maglalakas loob na gawin iyon ulit. Alam ko talaga. Oo. Ituturing ko si Wanqing. Parang ate kong tunay. Tara na. Pinsan ko. Anong gagawin ko ngayon? Anong ibig mong sabihin? Siya na ang puso ni Mai. Inagaw niya ang posisyon kong First Lady. Kailangan kong turuan siya ng leksyon. Tulungan mo akong mag-isip ng plano. Halika rito. Maymang, ang bait mo talaga. Ano nang tawag mo sa akin? Maymang, Hindi yon. ano pa ba? Eksakto. Kanina, yung tinawag mo sa akin. Ako, yung tinawag mo kanina. Alin dun? Tawagin mo ako. Ano nang pangalan mo? Gusto kong marinig. Tawagin mo ako. Asawa ko. Tawagin mo ulit ako. Mahal. Mula ngayon, ako na ang magiging asawa mo. Wala nang makakaabala sa'yo. Sino bang nangaabala sa akin? Hindi ba ikaw mismo ang nangaabala? Sige na. Kaya gagawin ko, unti-unting pababayad ng utang ko, pwede ba? Tama. Kanina, sab mo noon na iniligtas ka ni Machay. Anong nangyari sa inyo noon? Kaya noon pa. Kuya Mai. Pasensya na. Wala akong nakitang anuman. Teka, anong problema? Kuya Mai, maganda ang panahon ngayon. Gusto kong isama si ate, para mamasyal tayo. Bibili ako ng regalo bilang pasensya. Nagkataon lang. May proyekto akong kailangan pag-usapan. At Wanqing, samahan mo siya. Pero, Ate, alam kong, mali talaga ako. Gusto kitang ayusin, sabay tayong lumabas. Bibigyan mo ba siya ng chance para humingi ng tawad? sige na nga. Tara na. Ate, masaya ka ba ngayon? Masaya naman, hindi ko pa to nagawa dahil. Ang dami kong nabiling damit. Sa susunod na lang tayo babalik. Mukhang, seryoso siyang magbago. May milk tea shop daw sa harap. Masarap raw. Tikman natin. Siyempre, tara na. Nakuha ko na ang pera. Oo, nakuha na. Nakuha ko na. Direktor. Anong gagawin namin? Bibigyan kita ng 2 litrato. Pagdaan nila sa eskinita, magpanggap kayong magnanakaw. Kung hindi sila sumunod, bugbugin nyo ng malala. Walang problema. O sige, saktan nyo lang si Wanqing. Pabulain yung ngipin niya. Eddie, yung isa naman, Pakay gawa na lang ng konti. gets na.
Ha, asawa ng pinsan. Narinig kong nasaktan ang braso mo. Lumang injury na ito. Hala, anong klase ng injury ito? Siya ba ang sumagip kay Maymang noon? Qmai. Qmai. Eddie, ikaw ba ay, nakita mo na ang taong yun? Hindi pa. Buti na lang. Dapat hindi malaman ni May ang katotohanan. Lahat ng sisi ay nasa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi masasaktan ang kamay ko. Ang nanay ko nitong mga nakaraang taon, hindi sana nahirapan ng ganito. Kapag nahuli ko siya, pahihirapan ko ng husto. Sige, tutulungan kita dyan. Maliliit na babae. Saan ka pupunta? Anong ginagawa ninyo? Nandito kami. Para magsaya konti. Anong laro gusto mo? Alam mo ba kung sino kami? Lumayo ka agad. Ano ang pangalan ng magandang to? Siya ay si Wan Qing. Kayong, anong gusto ninyo? MS-1. Samahan mo kami para mag-inuman. Hoy, sa'yo ako nagsasalita, hindi mo ako naririnig. Anong pakialam mo dyan? Di mo ba ako nakita na? Kausap itong babae? Paano niya nagawang manakit ng tao? Ano problema sa pananakit sa kanya? Ang pangit-pangit niya talaga. Dapat nga siyang saktan, di ba? HMM. Sino sa tingin mo ang pangit? Ang ibig kong sabihin, ikaw ang pangit. Kayong lahat dito ang mga pangit. Qmai, wag mo nang pakialaman to. Wag kang makipagtalo sa kanila. Umalis na tayo. Umalis ka. Saan tayo pupunta? May sasabihin ako sa'yo. Ngayong araw, di namin pababayaan ng tropa. Hindi sila magiging masaya. Huwag kayong mangarap umalis kahit saan. Anong ginagawa nitong grupo? Ano sinabi ng pinsan kong babae sa kanila? Bakit ka nakatingin sa balahibo? Lumabas ka. Hehe. Kayong lahat. Anong gusto nyo? Huwag kayong lalapit. Naglalaro lang kami. Paano napunta dito si Maymon? Palitan natin ang plano. Tigil, huwag mong hawakan ng asawa ko. Kung may problema, sa akin ka lumaban. Ano meron? Lumapit ka sa akin. Ikaw ang may lakas ng loob, di ba? Talagang napakatalino mo. Si Wan Qing. Anong klaseng ching? Nandito ka talaga, di ba? Ang daldal ng babaeng to. Tapusin natin to. Array. Babae. Huwag ninyong saktan ang mga tao. Tigil. Sino ang minumura mo? Ay, tumawag ka. Diyos ko, sino ang inaaway mo? Kuya May, sagipin mo ako. Kuya May. Tawagin ng kapatid. Kahit tatay mo pa ko, wala rin. Ay. Sinong minumura mo? Array. Wan Qing, tulungan mo ako. Ikaw si Wan Qing, di ba? Tumawag ka ng Wan Qing mo. Papatayin kita. Kuya, huli na ba tayo? Di papayag ang direktor na mabawi natin ang pera, di ba? Wan Qing. Ikaw si Wan Qing, tama ba? Tatawagin kita bilang Wan Qing. Wan Qing. Gugulpiin ko yung Wan Qing na yan. Nawala na nga ang mga ngipin niya sa sobrang bugbog. Wala yon. Umpisahan na natin, saka na ang usapan. Ay. Masakit ang kamay ko sa pananapak. Ako na ang bahala. Array. Kuya May, tulungan mo ako. May emergency meeting si Mai. Anong sinabi mo? May emergency meeting. Ay, Kuya May. Huwag kang umalis. Tumigil kayo. Kung di kayo titigil, tatawag ako ng pulis. Tatawag ako ng pulis. Takbo na. Paano kung may magsumbong? Tumawag ng pulis? Nanggugulo ka ba? Talagang magsusumbong ka sa pulis? Suntukin mo. Sige na, suntukin mo. Habarin mo. Ganito dapat. Sandali, ako na ang bahala. Anong ginagawa ninyo? Ano ba yan? Tumigil ka. Sino sa inyo ang may lakas ng loob? Ako.
Ay, May mang. Ayos ka lang ba? Okay lang. Buti na lang dumating ka sa tamang oras. Amin. Paano ka napunta sa ganitong anyo? Paano ka nang ahas na magsalita, yung mga taong inupahan mo? Paano ko malalaman kung sino sila? Sinabihan na kita dati pa, huwag mong galitin si Wan Cheng. Nakikita mo na ba, ito ang resulta ng mga ginawa mo. Sinabi ko na sa'yo. Ngayon, kahit gustuhin mong iwasan, mahihirapan ka. Alam mo ba kung sino siya? Sino siya? Siya ang nagligtas kay Maymang noon. Ano? Hindi magtatagal ang sikretong ito. Maymang din ang makatutuklas nito. Lahat ng yaman at katanyagan mong nakuha, mawawala lahat sa isang iglap. Mak Humei, anong gusto mong gawin? Siyempre, kailangan siyang alisin. Pagtagpuin natin ang sikretong ito magpakailanman. Mak Humei, baliw ka. Ang hirap kong nakamit ang lahat ng ito. Papayag ba akong kunin niya ito sa akin? Kung may gagawin ka, ikaw ang gumawa, huwag mo akong idamay dyan. Dong Baoz, ikaw ang nagdala sa akin sa lumulubog na barkong ito. Ngayon gusto mong magmalayo sa lahat. Sa tingin mo posible pa yan? Sa susunod, mas mainam na magdala ka ng mga gwardiya kapag lalabas. Kung hindi mo ako nasalubong ngayon, nasa problema ka na sana. Hindi na kailangan ng ganyang kahirap. Mula ngayon, hindi na ako pupunta sa mga liblib na lugar. CJ, Kailangan ko nang umalis. Baka magalit na naman si nanay kapag nagtagal pa. Maaga ka ring umuwi. mag-ingat ka. Paalam. Paalam. Machayami. Ikaw. Anong balak mo? Noong pinauwi kita sa Timog, hindi ka umalis. Ngayon, nagbago na ang lahat. Kahit gusto mo, hindi ka na makakaalis. Anong ibig mong sabihin? Inagaw mo ang pinaghirapan kong makuha. Parang madali lang sa'yo kunin ang sa akin. Ano sa palag mo ang gagawin ko? Machayami. Sapat na ang binigay ni Maimang. Huwag kang masyadong sakit. Hindi lang pera niya ang gusto ko. Ang tao mismo ang kailangan ko. Bakit ka nakikipag-usap ng ganito sa kanya? Tapusin mo na agad at umalis ka. Director Dong, kayong dalawa ay nasa iisang grupo. Bakit nagmamadalian? Ginawa mo na to sa akin noon. Babayaran ko ang paghamak niya sa akin. Ibabalik ko lahat ng ito sa kanya. Ang mukha mong ito, ang ganda-ganda talaga. Kaya pala si Mike na kapatid ko, ay nahuhumaling sa'yo. Sinasabi, paano kung sirain ko ito? Mamahalin ka pa ba ni Mike? Sumi, huminahon ka. Masasaktan ka lang sa ginagawa mo. Ngayon ayos na. Pangit ka na tulad ko. Ikaw, anong gusto mong gawin? Anong ibig mong sabihin sa libo? Anong ginagawa mo? Siyempre, isusulat ko ang mga salita na mananatili sa mukha mo. Huwag mo gawin. Maymang. Ayos na ngayon.
Dong Paozu. Ikaw din ay kasali. Ako. Kuya, hindi ganito. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Naglalaro lang kami noon. Biro lang. Akala mo ba tanga? Mga tao. Dalhin niyo sila sa presinto. Huwag, huwag. Alam ko, nagkamali talaga ako. Hindi ko na uulitin. Huwag mo akong ipahuli. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Alam kong mali ako. Hindi na mauulit. Matsumi, baliw ka na ba? Wala nang pag-asa sa'yo. Kuya, ako ang nagligtas sa iyo noon. Nabali pa ang kamay ko. Dahil lang sa pagligtas ko sa iyo, palayain mo ako ngayon. Kuya, kung hindi kita iniligtas, namatay ka na sana noon pa. Hindi mo ba naiisip, kayang-kaya mong makitang makulong ako? Hindi pwedeng palampasin ito. Presidente, napatunayan na namin ang lahat. Ang tunay na nagligtas sa iyo noon. Hindi si Matsumi ang iyon. Nagkunwari lang siya. Ikaw, nagsasabi ka ng kalokohan. 5 taon na ang nakalipas. Natanggal ka sa trabaho dahil sa ugali mo. Na-excomalgado ka na noon pa sa eskwela. Noong aksidente ng presidente. Wala ka naman doon noon. Si Dong Baozhou ang pinsan mo. Ang pagpapanggap na tagapagligtas ng presidente. Siya ang nag-udyok sa iyo. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ang kamay mo. Walang bali o pilat man lang. Ano pa ang masasabi mo? 5 taon na ang nakaraan. Paaralan. Nasira ang braso. Siya nga. Ay, ang sakit. Machen Yumay, nakakaya mo bang lokohin ako? Magpanggap ka, kung mahilig ka magpanggap, ipapanggap kita habang may kukunin ako, putulin ang kamay niya. Ay. Kuya May, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, kung patatawarin mo ako, gagawin ko ang lahat. CJ, patingin ng effort mo, kung nagsisisi ka talaga. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang gumawa. Isang daliri lang ang kailangan. Huwag mo gawin yan. Hindi. Kung ganon, putulin ko buong kamay mo. Oo. Sige, ako na ang gagawa. Ako na ang gagawa. Anong ginagawa niya? Epilepsya. May epilepsy siya. Na-atake kapag na-overstimulate. Kailangan siyang madala sa doktor. Hindi na kailangan. Dinala ko na ang doktor. Ha? Ano ba ang gusto nitong matalino? Ay, nagpapalo ka pa rin. Mei Zong, nagising na ako. Dalhin ang dalawang ito, ihatid sa presinto. Nais kong tapusin ang buhay nila. Sa bilangguan. Opo. Meizong, hindi. Pinsan ko siya. Ay, pakawalan niyo kami. Pinsan ko si Meizong. Alam kong nagkamali ako. Ay, pinsan ko. Ikaw. Ano? 5 taon na ang nakalipas. Sa Nangsheng High School. Ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang braso ko. Tapos iniwan mo akong mag-isa. Ang taong nauna sa'yo, ikaw. Maymang, bastos ka, bastos. Ang galing. Ang tagal kitang hinana, hindi ko inakala. Nasa tabi mo pala ako. Bastos ka.